upang humingi ng pahintulot na makuha ang bangkay ni Jesus. Si Jose isang alagad ni Jesus, ngunit palihim nga lamang dahil sa takot sa mga Hudyo. At pinahintulutan siya ni Pilato, kaya't kinuha ni Jose ang bangkay ni Jesus. Sumama sa kanya si Nicodemo, may dalang pabango, mga 100 libra ng pinaghalong mira at aloe. Siya ang nagsadya kay Jesus isang gabi. Kinuha nila ang bangkay ni Jesus at nilagyan ng pabango, habang binabalot sa kayong lino ayon sa kaugalian ng mga Hudyo. Sa pinagpakuan kay Jesus ay may isang halamanan, at dito'y may isang bagong libingang hindi pa napaglilibingan. Ang salita, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po. Lubhang kagalanggalan na Archbishop, retired Auxiliary Bishop Salvador Quezon, Reverend Father Jojo Gonda, ating Rector ng Shrine ni San Padre Pio, at Kura Paroko ng Parokya, mga kasamang pari sa pagdiriwang na ito. Kayong lahat, mga kapatid kay Kristo, lahat ay mahal sa Panginoon. Ang araw na ito, itinuring ng simbahan ng mga Kristiyano Katoliko na simula ng mahal na araw. Holy Week ang simula. At dito po sa buong daigdig ng kakristyanuhan ay pinagdiriwang itong unang araw, Linggo ng Palaspas, sa pagpasok ng sangkristyanuhan sa banal na araw, mahal na araw. At ang tampok na siyang pinagtutuunan ng pagdidilay ay si Jesucristo, at yung naging kanyang kapalaran ng Diyos, na sa pagkatao ni Jesucristo, ang anak niya walang hanggan, ay linait din ng mga tao. Dito po sa ating pagninilay, oo nga't kita natin, kababasa lamang ayon sa Ebanghelyo, ayon kay San Mateo, na si Kristo sinalubong ng papuri. Inuunsanahan siya ng mga tao na kanyang tinuruan, kanyang inakay, kanyang pinakain, kanyang inunawa, naging kaibigan, at ang marami kanyang napatawad. Yung pala'y lilipas ng ilang oras at araw, lahat sila ay tatawa at tatalikuran at lalaitin pa ang Panginoon. Kalimitan, pagkita niya't binabasa muli ang pasyon ng ating Panginoong Jesucristo, at kay palay inuugali pa ng ilang Pilipinong tapat na awit-awitin, kantahin ang pasyon. At anong buod noon? Ang pagdurusa ni Kristo. Okay lang yan. Aking bibigyan kayo ng ibang uri ng pagninilay. Masyado na nating pinagtuto, taon-taon binabalik-bakatan yan.
just for today, Palm Sunday, unang araw ng mahal na araw, I will suggest to you a different approach. No, hindi ko sinasabing baliwala ang pagdusa ni Cristo. Alright yan. At meron pa namang 7-6 na araw after this Marami ng mga paring magninilay, magsersermon, humilibagay dyan. But just for today, ngayon lamang po, lahat na naandito sa loob ng santuario ng San Padre Pio, I'll suggest a different approach. Sa halip na ating pagtuon-tuunan yung pasakit, pagsampal kay Jesus, pagbaba, corona tinik lahat. Okay. All of these are valid, and all the priests, my brother priests here, will continue giving that reflection. Ang gusto kong bigyan diin, para sa akin, para sa inyo mga kapatid ko, ang ating pagnilayan ay, ang lahat ng itong nangyari kay Jesus, I will look at it as ang reflection, ang karupukan ng tao. Ang karupukan ko bilang isang mananampalataya. I am so weak, so fragile, so breakable, so changing, so mutable, parating kakaiba ang aking ugali. So rather than see Christ suffering, ang lahat na ito ay bunga ng aking, siguro kayo rin, karupukan. Madali akong magpalit ng halaga sa buhay. Madali akong magpalit ng aking minamahal. Madali akong magpalit ng aking sinasamba. Madali akong magbigay ng ibang paghalaga sa buhay. I am so changeable. Kanya nagkakaganto ang daigdig. Kanya nagkakaganto si Jesus. This is the approach I'm going to suggest to you. Kahit anong ginawa, dito lang sa Padre Pio. Simulan natin to. Let us look at ourselves. Gaanong karupok, gaanong kalutong ang aking ugali. Hindi niyo ba nakikita na doon nga sa kababasang Ebanghelyo, katakot-takot ng pagsamba, katakot-takot ng papuri, katakot-takot ng pagsayaw, katakot-takot ng pagkanta. Kanta, sayaw, ginagawa pa rin ng iba. Nung salubungin si Kristo, okay lang yan. A few hours after what? Matapos ang ilang sandali, kanya ganito ang daigdig ni Jesus. Daigdig natin. I want to start the Holy Week that way. Gaanong kalimit magpalit ang ating pagmamahal. How soon we change even our love. Maging sa pamilya. Kung minsan, mga anak, oo nga't sasabihin ni inay, ni tatay, pantay-pantay kayo. Alright. Nadinig ko na rin yan. Ako meron ding magulang. Gaanong kalimit, yung pantay na pantayan ay nagpapalit at nag-iiba. O nga, nananarbaho ko. Unang sahod, mahalaga. Paglaki ng sahod, aba, ay iba na. Ganyan ang tao eh. Paglaki ng sahod, iba na. Change. Nasa posisyon. Kayo din. Pag walang hawak ka trabaho, walang hanap posisyon. Hindi kagawad. Okay. Naging kawad. Naging konsihal. Naging busy.
Iba na. I'm saying these things, kami, ako. Lalo na ako. Ang tuksong magbago ay nandyan. Seminarista, okay lang. Ginakainin, okay lang. Mamaya naging pare, kabisera, ito yung piyesta. Mamaya naging bispo, ay lalo na. Naging kardinal. Ang laking tuksong magbago. Napakalaki. Sa inyo, gayon din. Mga kapatid, yung kawalan ng katindihan, the loss of perseverance, yan ang dahilan. Tingnan niyo yung nangyari kay Kristo. Sinalubong pinuri, sinayawan, kinantahan. Ginagawa pa rin ngayon. A few days afterwards, sila ang dahilan ng pagkasawi ni Jesus. May binasa ako sa libro. Kailan lang binigay mga kaibigan ko, alam nilang mapagbasa ko ng libro. And I'll share with you. Yan, ito ang sabi. Laliman niyo ang pagninilay pagkat medyo malalim ito. Papalawag din natin. If you do not know where you're going, ulitin ko if you do not know where you're going, all roads will bring you there. Isulat nyo, mamaya nyo pagnilayan. Kung medyo ba, kung hindi mo alam kung saan ka pupunta, alinmang daan, dadalhin ka roon. It's a little, subtle, pero dala rin ng Palm Sunday. Alam kong medyo malalim din yan kung yung pagninilayan. I challenge your mind and your heart, at least for this Palm Sunday and Holy Week. If you do not know where you're going, all roads will bring you there. Saan? Sa hindi mo alam. Ayan, tao Uulitin ko para iuwi nyo yan, If you do not know where you're going, all roads you choose will lead you there. Madadala ka sa mainit. Maniwala kayo. Hindi mo alam Please reflect on that starting today. Kanya naman may sagot si Jesus nung malakas pa siya. Nung tinanong siya, ay saan ka pupunta at kayo mo doon? Tanongin siya ni Tomas na naman ang magtatanong, but where do you go? We do not know the way. Sabi, itong ating pangilayan, if you do not know where you're going, any road will bring you there. Ang sagot ni Jesus, eto, saan ka pupunta? Alam niyang sa Ama. And I am going to prepare a place for you. Pinaghahanda ko kayo, pagkat mahal ko kayo. Uunahan ko kayo sa tahanan ng Ama. At ipaghahanda ko kayo ng matitigil. In other words, heaven is waiting for you and for me. Yan ang dahilan kung bakit mayroong Biyernes Santo. Tumatawid si Jesus. Dadaanan din natin. Nung tanungin siya, eto't sagot sa ating pagnilayan. If you do not know where you're going, any road will bring you there. Lalo na sa mainit. Where are you going? We do not know the way. Sagot ni Jesus, Thomas, I am the way. I am the truth. I am the life. Hindi matuwid na daan. Ako ang tanging daan.
I am the only way. Because you know, I want you and I'm preparing a place for you in heaven. Ang tunay na sagot sa inyong pinagdinilayan natin lahat, if you do not know where you're going, any road will bring you there. Lalo't mainit. Tag-init ngayon, ha? Summertime, ano? Okay. Sabi ni Jesus, no. You're all going back to the Father. Kahit marupok kayo, kahit babasagin kayo, kahit makapasarili kayo, kahit nagkamali kayo, nagkasala napakarami, I still want you to be there. That's why I am going to suffer for you. Kanya may Biyernes Santo na ating pinaghahanda ngayong unang linggo ng palaspas. At ang ating pagtutuon ay pagsasakit ni Kristo. Atin mo nang tingnan ang karupukan ng bawat isa sa atin. So I said, I'm changing the approach. Meron pang 6 na araw para doon sa napahirap. Ngayong umaga, alam niyo ba kung saan kayo pupunta? Ay kung hindi, what's the use of having a Palm Sunday? Hindi mo pa alam. Kanya malakas pa ang tawag ng bisyo. Napakalakas pa ng tawag ng pagkasarili. Napakalakas pa ang tawag ng mga pagkakamalit, pagsinungalit, pagdarayat, pagnanakaw at pagpasarap at lahat. These are the reasons why we're reflecting on the first Sunday of the Holy Week. Salamat sa Diyos, mga kapatid. Merong sangdaling, maikling sandali. Binigyan tayo ng Diyos ng half hour of reflection in the shrine, National Shrine of St. Padre Pio. Matatapos itong ating pagdiriwang nakasalo si Jesus, pwede ba? Tandaan nyo ang ating pinagnilayan. If you do not know where you're going, largado kayong lahat na pumunta ron. Hindi mo alam kayo pumunta, sige, lakad kayo. Huwag kayong magreklamo pag nakadating kayo doon sa inyo gusto. Hindi mo pala alam eh. Ang sagot dyan, yung sabi ni Jesus kay Tomas, I prepare a place for you. I will come back and take you there. Whenever yun nakalagay. Ito hindi ko haka. Ito nakalagay sa banal na kasulatan. At ako ang tanging daan. Kahit mahirap, mga anak, kahit batbat ng pagtitiis, kahit ito'y kasama ang pagpahindi sa sarili, sakripisyo kung tawagin, kahit ito'y ipagkasakit ninyo, kahit ito'y ipagkabigo ninyo, mga kapatid, sasabihin ko na, kahit ito'y ikamatay natin, sapagkat alam niyong tayo pabalik sa Ama, makakamta natin ang 3 araw. Paglakas, bagong buhay, tagumpay. Know where you are going. And in Jesus, you will know the way. Sa ngalan po ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, magsitayong lahat. Malakas nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sabay-sabay.
Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula at paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo kaisa ng panalangin ni Jesus na patuloy pa rin niyang ginagawa kalakip ng ating mga pagdurusa. Manalangin tayo sa Ama at ating sabihin: Panginoong Hesukristo, anak ni David, kaawaan mo kami. Panginoong Jesucristo, anak ni David, kaawaan mo kami. Para sa simbahang Katoliko, upang patuloy na maihatid sa lahat ng tao ang pagkabatid at pagkakamit ng bunga ng pag-aalay ng buhay ni Jesus, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong Jesucristo, anak ni David, kaawaan mo kami. Para sa mga nagtataglay ng pangalang Kristiyano, upang huwag ipagkaila ang pagkakakilala kay Kristo Jesus, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong Jesucristo, anak ni David, kaawaan mo kami. Para sa mga taong nagugumon sa kasamaan at kawalang pananagutan, upang huwag nilang iwaksi ang pag-asa sa maawain at mapagpatawad na mananakop, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong Jesucristo, anak ni David, kaawaan mo kami. Para sa ating lahat, upang sa gitna ng hirap at dusa na ating nararanasan sa kasalukuyang panahon, ay mamalaging tapat sa ating pananagutan hanggang kamatayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong Jesucristo, anak ni David, kaawaan mo kami. Para sa ating mga Kristiyano na nakikiisa sa matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem at sa kanyang pagpapakasakit, upang tulungan tayo ng Espiritu Santo na ihalal ang mga kandidatong handang manungkulan at handang maglingkod sa bayan, kahit na ito'y nangangahulugan ng pag-aalay ng sarili nilang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong Jesucristo, anak ni David, kaawaan mo kami. Tahimik po nating ipahayag ang ating mga pansariling kahilingan at mga kahilingan ng ating sambayanan. O Ama, ang pagdurusa at pagpapakasakit ni Jesus ay patuloy na nagaganap sa kanilang katawan. Ang Santa Iglesia, ang ating simbahan na ating kinaaniban. Katulad niya, kami naway maging mapagbigay at mapagpatawad hanggang sa kami sumapit sa kanyang muling pagkabuhay sa kaluwalhatian magpasawalang hanggan. Amen. Yung pong mga may sobre, ilalagay niyo lang po sa mga collection boxes para po sa pag-aalay.
Manlaan ko mga kapatid upang ating sarapih maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-aain sa inyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambay niyang banal. Ama naming siyang lumikha, pakundangan sa pagmamalasakit ng inyong bugtong na anak, sumaamin nawa ang inyong pagpapaunlak, kundi na di na makakamit ang tanang aming pagganap, kundi ng paghahaing minsan lamang para sa lahat, na mula sa inyo'y pinakikinabangan namin at tinatanggap sa pamamagitan ni Jesucristo kasama Espiritu Santo, Diyos magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming banal, kayo po ay makapangyarihan. Tunay nga pong marapat na kayo ay aming laging pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Wala siyang kasalanan, ngunit inari niyang salarin sa pagkamalasakit niyang kami ay palayain sa kamatayang kinasuungan namin. Kaya't namatay siya upang kami naman ay buhayin. Kaya naman kaysa rin ng mga anghel at anghel na nagsisiawit ng papuri sa inyo na walang humpay sa kalangitan, kami po'y nagbubunyi sa inyong kadakilaan. Banal, kayo po ang bukal ng lahat ng kabanalan. Tiya't sa pamamagitan ng inyong Espiritu, gawin niyo pong banal ang mga kaloob na ito para naman sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinitiis ang kusang loob na magpakasakit, kinuha niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, at ibinigay sa kanyang mga alagad at saka naman sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kainin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Father, Son, Spirit. Gayun din naman, nung matapos ng hapunan, kinuha ni Jesus ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan at ibinigay ang kalis sa kanyang mga alagad at saka sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Father,
Pagbunyi natin ngayon, mister, ang ating pananampalataya. Banal na Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagamatay at muling pagkabuhay ng inyong mahal na anak. Kaya't iniaalay namin sa inyo ang tinapay na nagbibigay ng buhay at ang kalusugan na nakakaloob ng walang hanggang kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo dahil sa kami inyong minarapat na tumayo ngayon sa harap nyo para manalangin sa inyo at maglingkod sa inyo. Isinasamo po namin kami magsasalo-salo sa katawan ni Kristo Jesus at dugo ni Kristo Jesus sa komunyon ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan rin ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa bundaigdig. Busbusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco namin ang Papa, narawan namin obispo at na lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin ang kapatid naming nahimlay na may pag-asa sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawa mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawa at magdapating kaming lahat na makasalo sa buhay na walang wakas. Kaya sa mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose, kayang kalis niya sa esposo, kaysa Santo Padre Pio, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa inyo, O Diyos amang makapangyarihan sa lahat, kasama ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Sa tagubilin na kagagaling na utos sa turong mabatalang aral, ay buong pag-ibig natin ngayong lahat na dasalin. Sa
sa lahat ng masasama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng uri ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Heso Kristo. Panginoong Kristo, sinabi po ninyo sa inyong mga alagad, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo at ang aking kapayapaan siyang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayin po ninyo ang aming pananalig at pananampalataya at huwag naman palagi ang aming maraming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa nang naaayon sa inyong banal na kalooban. Nabubuhay kayo at naghahari kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, Diyos magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nang sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo nga ng kapayapaan sa isa at isa at isa at isa. Peace be with you. Peace. na ito siya nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, mapapalad na tinatawag sa piging ng Panginoon. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
am eyes for all who long to see. In the shadows of the night, I will be your light. Come and rest in me. Do not be afraid, I am with you. I have called you each by name. Come and follow me, I will bring you home. I love you and you are mine. I have strength for all that is despairing, healing for the ones who dwell in shame. All the blind will see, the lame will know the free, and all will know my name. Do not be afraid, I am with you. I have called you each by name. Come and follow me, I will bring you home. I love you and you are mine. The burden leads all to freedom, and the peace the world cannot give. I will call your name, embracing all your pains, and hope no one can leave. Do not be afraid, I am with you. I have called you each by name. Come and follow me, I will bring you home. I love you and you are mine. Do not be afraid, I am with you. I have called you each by name. Come and follow me, I will bring you home. I love you and you are mine. Para po kay Jean IV Manlogon, pumunta daw po kayo dito po sa may mga choir. Jean IV Manlogo, pumunta daw po kayo dito sa mga choir. Maraming salamat po. I love you, without touching you,
tayo ng second collection. Ito po ay para sa patuloy na pagtulong dito po sa dambana ni Santo Padre Pio. Pakitaas po ng kamay na hindi pa ako nakakapagkomunyon. Hindi pa ako nakakapagkomunyon. May nagpapakomunyon po dyan sa may labas ng simbahan. Lapit po kayo na hindi pa ako nakakapagkomunyon. Kay Jean Ivin Manlogon po, pumunta daw po kayo doon sa may choir, right side po. Sa may right side po. Jean Ivin Manlogon. Mamaya po tayo lumapit. Di pa ho tapos ang misa. May blessing ho bago magsimula ang misa ng mga pams, ng mga palaspas. Mamaya ho kayo lumapit. Di pa ho tapos ang ating misa. Everything,
Pinapakisuyuan po ang mga nasa unahan. Mamaya pa po ang pagbabasbas ng palaspas pagkatapos po ng misa. Mayroon pa akong nagkukumunyon. Napakabuti ho ng ating Panginoon. Magpasalamat ho tayo sa Kanya ngayong simula ng mahal na araw, linggo ng palaspas. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Salamat po sa inyong pagdalo. Pakitas po ng kamay ng hindi taga rito sa parokya ni Padre Pio. Pakitas po ng kamay. Wow, palakpakan ho natin. Welcome kayo dito. Yung po mga taga-parokya ni Padre Pio, pakitas po ng taga-parokya ni Padre Pio. O, madami pa rin. Palakpakan natin sila. Sino yung mga first time lamang ho nakarating dito sa shrine? First timer. Wow, palakpakan ho natin. Welcome ho kayo dito. May God bless you. Pagkatapos ho ng misa, mayroon ulit tayong misa alas 9, may pagbabasbas ho ng palaspas. Pagkatapos ho ng misa, may mga pari po tayong pupunta sa Chapel of Reconciliation at sila po yung magpapakumpisal. May pagbe-bless po ulit ng religious items pagkatapos ng misa.
Sana po kayo dumalo sa mga pagdiriwang sa mga mahal na araw na ito. Bukas unang umaga, meron ho tayong Istasyon General, alas 3 ng madaling araw, mula po sa dulong barangay. Tayo po ay magpuprosesyon mula San Agustin, boundary na po ng Alaminos, papunta po dito. Pagdating po dito, tayo ay magdiriwang ng banal na misa. Kaya sana po tayo sumama at ito po ang ating pakikiisa sa paglalakbay ng ating Panginoon patungo sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Sa Lunes o maghapon bukas, at saka sa Martes maghapon, may pakumpisal. Miyerkules Santo, meron po tayong Mass and Healing, alas 9 ng umaga at alas 5 ng hapon, may pagpapakumpisal din ho sa maghapon. Huwebes Santo, may pakumpisal hubong umaga, sa hapon ho, alas 5 ang ating pagdiriwang ng Holy Thursday, huling hapunang misa at pagbabantay sa Santissimo o sa Blessed Sacrament. Biyernes Santo, meron ho tayong 7 last words, alas 12 ng tanghali hanggang alas 3. Alas 3 po ang pagdiriwang ng Passion of Christ at ang kamatayan ng ating Panginoon. Sabado de Gloria, sa gabi po alas 8 ang ating Easter Vigil. Pangungunahan uli yan ng ating Cardinal Rosales at Bishop Quezon. Sa Biyernes Santo po, si Bishop Quezon po ang mangunguna. Kaya sana po kayo dumalo dito ng mga pagdiriwang, maramdaman nyo ang pagmamahal at pagkalinga ng Panginoon. At habang kayo napunta po dito, huwag nyo pong kalimutang dumaan doon po sa Holy Door of Mercy. Nandun po sa kabila nitong Chapel of Reconciliation. Maganda po yung pinto. Kayo po ay magkumpisal, kayo po ay magkomunyon, pagkatapos kayo po ay magdasal ng nararapat na dasal, tatanggap po kayo ng indulhensya plenaria. Kaya sana po kayo makapunta dyan. At sana po mag-ingat po tayo dito sa parking, sa maraming tao. Kahit po kami marami ng gwardiya, kahit na may mga pulis, napakarami ng tao, mag-ingat po tayo sa isa't isa, sa ating mga gamit, sa ating mga sasakyan, sapagkat di ho natin alam kung may mga masamang loob na paparito po sa lugar dahil napakarami po ang tao. At sana po ay maging banal ang ating mga mahal na araw na ito. Maraming salamat po sa ating Cardinal Gaudencio Rosales at Bishop Quezon. Palakpakan po natin. Napakaganda po ng humiliya ng ating Cardinal. Salamat din po sa mga pari na nakiisa dito sa ating banal na pagdiriwang. Palakpakan ho natin ang mga pari. Salamat sa mga anghel, sa mga apostoles, sa mga lay ministers, EOs, extraordinary ministers, sa special ministers of the Eucharist, sa ating choir, sa mga naglektor, commentators, at sa lahat na nakiisa tumulong sa pag-aayos ng ating solemn blessing and procession ng Palms at ng pagdiriwang natin ng Palm at Passion Sunday. Maraming salamat po. At maraming salamat po sa inyong lahat. Palakpakan po natin ang bawat isa. Magsitayo po ang lahat. Ang babasbasan lang po ay religious articles mamaya. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kayo po kami pinapagsalo ninyo sa Eucharistiyang inyong inihandog at apay kinabang. Kami po ay inyong pinalingon na may dalang pag-asa sa aming sinasampalatayanan at pakundangan sa pagkamatay ng inyong mahal na anak na si Jesus. Gawin po ninyo kaming makarating din naman sa aming paroroonan. Pakundangan sa kanyang muling pagkabuhay bilang tagapamagitan namin kasama Espiritu Santo, Diyos magpasa walang hanggan. Amen. Ang bendisyon. Ang Panginoong Diyos amang maawain na nagkaloob sa inyo ng anak niyang nagpakasakit bilang huwaran ng dakilang pag-ibig ay sanawang magbasbas sa inyong lahat
pakundangan sa paglingkod ninyo sa Kanya at sa kapwa ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pakundangan sa Kanyang kamatayan upang kayo ay huwag dumanas ng walang katapusang pagkamatay, makamtanawan ninyo ang buhay na walang hanggan. Amen. Pakundangan sa pagpapakumbaba niya para sa inyong kapakanan, kayo nawa ay makasalo sa Kanyang muling pagkabuhay ngayon at pagpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan, mapagmahal, at laging mapag-alaga nating Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, nadinig nyo ang ating pagdinilay simula ng unang araw ng mahal na araw. Alam na ninyo kung saan ito patutungo. Alam nyo ang daan sa Jesus. Tapos ng Eucharistia, umaya ko yung dala ang mensahe ng pag-ibig. Salamat sa Salamat. Diyos. Magkakaroon po tayo ng pagbabasbas ng mga religious items. Tinatawagan po namin ng pansin si Joanna Maria San Jose. Joanna Maria San Jose, pumunta ka daw doon sa likod, sa may San Cristi. Pakiusap po sa mga tao, dito na po kayo dumaan sa kabila, sa may hagdanan sa likod. Huwag niyo pong salubungin ang mga pumapasok, magkatagal po kayo lalo dyan. May daan po dito sa likod, sa hagdanan. Mas madali pong lumabas dito, makakadaan pa kayo sa Fountain of Hope. Dito na po kayo sa likod dumaan.